Hi guys, I'm Jency Fernandez po, isang OFW advocate. Sa ngayon po, sasagutin natin yung mga kababayan natin na nagtatanong. Hindi ko na po kasi masasagot lahat, so gumawa na po ako ng video para masagot po yung katanungan ng iba. Pero itong kasagutan po is random lamang po. On my next vlog po or on my next video, sasagutin ko naman po yung iba. So bago ko po sagutin yung mga nagtatanong, gusto ko lamang pong pasalamatan ng isang vlogger na si Rapsan. Gumawa po siya ng content tungkol po sa isang kababayan natin na hindi maganda ang nararanasan sa Riyadh. Si kababayan po ay ilang buwan pa lang nagtatrabaho sa kanyang amo, pero overwork na siya tapos namamaga ang kanyang kamay dahil hindi siya hiyang yata sa mga sabon or kahit anong chemical na ginagamit niyang panlinis. Kaya namaga ang kanyang kamay. Tapos, minomolest siya pa ng kanyang amo. So natakot ito, kaya nagreklamo sa kanyang mga magulang. So yung mga magulang naman nila humingi ng tulong sa isang vlogger. Tapos yung vlogger naman gumawa siya ng content. Pagka-upload niya ng video, nakita ng ating mga followers, may nag-mention sa akin. So pagka-mention, nag-notif sa aking account, nakita ko at agad-agad kong kinuha yung information ng ating kababayan. So pagkakuha ko, agad-agad ko ni-report sa ating OWA. Pagka-report sa OWA, dahil nagmamadali yung pamilya, nag-follow up tayo sa Polo. Hindi naman ako napahiya sa Polo Riyadh, agad-agad nila itong inaksyonan. So sa ngayon, ay nakauwi na ang ating kababayan. So paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo, pag pumasok po kayo ng trabaho ng household worker, hindi po madali. Kaya nga po nakatutok kami sa inyo. Kayo po ang binabantayan namin. Kaya nga nagkaroon po ng advocate dahil po sa inyo. So ngayon po, proceed na po tayo sa mga kasagutan ng inyong mga katanungan. May nagtanong po sa akin na, Ma'am Jo, pag isang taon na po ba ako sa aking amo, makakauwi po ba ako? Ang sagot ko po dyan is, depende. Depende, bakit? Kasi, ang exit visa po ay manggagaling kay amo. Kagustuhan mong umuwi, pero kung hindi ka bibigyan ng exit visa ni amo, hindi ka makakauwi. Kung halimbawa naman, pinayagan ka ni among umuwi, sasabihin ni amo, sa'yo ang ticket, sa'yo ang plane ticket, may pambili ka ba? Kung halimbawa naman na sinabi ni amo na magbabayad ka sa kanya dahil sa binayad niya sa agency, dapat hindi ka pumayag, wala ka dapat babayaran. Ang babayaran mo lamang ang iyong plane ticket. Pero pag nakabili ka ng plane ticket mo, siguraduhin mong meron ka ng exit visa. Dahil karamihan sa ating mga employer, bumili ka ng plane ticket mo para makauwi ka. Bumili naman itong si worker, yung pala wala pa siyang exit visa. So sayang yung plane ticket na binili niya. Lalo na pag ang plane ticket na binili mo ay hindi siya revocable. So sayang lang ang pera mo. Kaya hanggat kaya mo namang tapusin ang iyong kontrata ng 2 taon, tapusin mo. Kasi pag natapos ang 2 taon mong kontrata at ayaw kang pauwin ng iyong employer, mas malaki ang laban mong magreklamo. Kaysa naman sa 1 taon na walang dahilan kung bakit kagustuhan mong umuwi. Pero sa loob ng 1 taon at minaltrato ka ng iyong amo, meron kang hindi nararanasan, overwork ka or hindi maganda yung sitwasyon mo, pwede kang magreklamo. Pag ganong minaltrato ka ng iyong amo, sagot ni amo ang plane ticket. Nasa kontrata nyo po yun. Pwede nyo pong hindi tapusin ang inyong kontrata pag may paglabag ang inyong employer. Bibilang ka ng plane ticket, bibigyan ka pa ng exit visa. Pero bago lumapit po sa mga advocate, kailangan mag-report muna po kayo sa inyong mga agency. Kung hindi nag-action ang inyong mga agency, doon po kayo lumapit sa mga advocate. Pero dapat lahat ng mga nangyayari po sa inyo ay ipaalam niyo po sa inyong mga pamilya para alam po nila. So pangalawang katanungan po, maraming mga household worker na gustong lumipat sa ibang employer. Merong nagtanong sa akin, Ma'am Jo, gusto kong mag-change employer kasi po mahirap po pakisamahan ang aking employer. Para sa akin, kung ganyang masama ang ugali ng employer ko, gusto ko talagang lumipat. Pero pag once kasi na nasa employer ka na, naka-deploy ka na, nag-work ka na sa iyong employer, mahihirapan ka ng umalis. Bakit? Kasi may kontrata kang 2 taon eh. Pag ganyan na hindi maganda ang nararanasan mo sa inyong employer, hindi kayo okay, hindi maganda ang sitwasyon mo, mag-report ka sa iyong agency, sabihin mo hindi maganda ang iyong nararanasan. O kaya pwede ka namang lumapit sa mga advocate. I-report nila kung ano yung complaint mo. So,
kapag ganyan na hindi maganda ang nararanasan nyo, syempre, mag-report kayo sa inyong agency. Pero karamihan sa mga agency, ang sinasabi lang, tiis-tiis lang. Huwag ka nga alis dyan sa inyong amo. Dapat sabihin na huwag ka nga alis dyan hanggang mamatay ka. Magreklamo ba ang mga OFW kung okay sila, di ba? Doon po sa nagtatanong na gustong lumipat ng amo, dapat may dahilan. Kasi hindi ka basta-basta makakalipat na walang dahilan. Mas okay kung papayagan ka ng amo mo na lumipat sa iba. Pero alam ko, pag pinapayagan ka, ibibenta ka nila. Mas delikado yun. Kasi pag binenta ka, wala kang kontratang pinirmahan, illegal yun. At saka dapat, kung ililipat ka ni amo sa ibang employer, dapat nakakapil ka sa iba. Napalitan yung sponsorship mo. Makakalipat naman kung i-release kayo ni amo, pero pag hindi kayo i-release, kailangan nyo tapusin yung 2 taon. Pero karapatan nyo magreklamo kung hindi maganda yung sitwasyon nyo. Huwag nyo antayin matapos ang 2 taon na kontrata nyo. Hindi na nga maganda yung sitwasyon nyo. Tatapusin nyo pa yung 2 taon. Magreklamo na kayo pagka ganon. Pag tinatakot kayo, huwag kayong matakot. Kasi pag tinakot kayo, tapos matatakot kayo, lalo kayong tatakutin. Kaya pag nagreklamo kayo, panindigan nyo. Huwag kayong atras abante. Maraming ganyan din natatakot. Hihingi ng tulong, tapos natatakot. Mas matakot kayo pag pinatay kayo tapos hindi man lang nila alam kung ano yung nangyari. Diba? Kailangan dapat sabihin nyo kung ano yung mga nangyayari sa inyo. Pangatlo po, sa lahat po ng mga humihingi ng tulong, meron po kaming pinapasagutan na parang information sheet po. So, kailangan po namin yung pangalan, contact number, kung saang bansa po kayo, agency nyo, agency sa ibang bansa, pangalan ng employer, kung kailan kayo dumating, date of arrival, number ng employer, at saka yung next of kin information po, ibig sabihin po yun yung contact person nyo sa Pilipinas or pamilya, pangalan, number, at kung kano-ano, at saka yung complaint. So, kailangan po yun masagutan nyo lahat. O kaya i-forward nyo naman ang inyong copy ng passport o kaya kontrata. Kami na po ang gagawa ng inyong mga information sheet. Pinakamahalaga po ay copy ng inyong passport. Paano po namin kayong matutulungan or maire-report sa ating OWA kung wala po kayong mga dokumento or hindi nyo po nasagutan ang mga information sheet na pinapasagutan po namin? Sa dami-dami po ng mga OFW na may problema, hindi po nila to agad-agad ma-actionan kung wala po kayong record. Ang paghingi po ng tulong ay hindi po agad-agad ma-actionan yan dahil hindi lang po kayo ang tinutulungan ng ating ahensya ng gobyerno. Sa dami-dami po ng mga OFW na may problema, kailangan lang po natin kumalma. May ginawa naman tayong GC. Pag once na inassist po namin ng isang OFW na may problema, gumagawa pa ako ng GC, pinapasok ko po yung ibang advocate doon para i-monitor ang ating OFW distress. Pag may problema, mag-update lamang po kayo para mag-follow up po tayo. Huwag po kayong magmadali. So sa dinami-dami ng mga OFW po ngayon na may problema, hindi po yan agad-agad masusolusyonan. May proseso po yan. Kaya matuto po tayo magantay, huwag pong magmadali, baka po lalong mapahamak ang ating mga kababayan. Ito hindi to katanungan, ito advice ko to sa lahat ng mga humihingi ng tulong. Kasi minsan natatakot sila. May mga kababayan tayo na humihingi ng tulong tapos pag na-report na is natatakot sila, back out yung complaint, cancel yung complaint. So pag ganyan po na humingi kayo ng tulong at pag once po na i-report na sa ating OWA at pinakancel nyo po ang inyong complaint, gumawa po kayo ng letter. Tapos ibigay nyo po sa inyong agency. Pag ganyan po kasi na nag-complain kayo, ang inyong agency po ang kawawa dyan. Pangalan po ng inyong agency ang may record. So, dapat pag magreklamo po kayo, panindigan nyo. Pag-isipan ng maraming beses bago po magreklamo para hindi naman maraming taong madadamay. Okay, nandito na po tayo sa mga requirements. Sa requirements po, sa lahat ng mga nagtatanong, date requirements po or protocols, pauwi po ng Pilipinas at pabalik po ng Saudi Arabia. Dito muna po tayo sa pauwi ng Pilipinas. So, syempre, hindi naman po nagbabago ang mga requirements ngayon. Alam ko, lagi kayong nakaabang sa mga pagbabago ng mga requirements kasi nga, bilis magbago ng mga requirements dito sa Pilipinas. So, update lamang po tayo sa mga requirements. Syempre, passport, exit visa or entry visa, e-travel registration, at saka plane ticket. Yun lamang po ha. Wala pang pagbabago. So, yung pabalik naman ng Saudi Arabia, passport, re-entry,
plane ticket, OEC, at saka yung e-travel registration departure. Yun lamang po, walang pagkakaiba. Yung mga verified contract, alam nyo na po yan. Yung mga household worker, talagang required silang magpa-verified ng contract. Sa mga skilled naman, kung hindi ka naman lilipat ng ibang employer, hindi mo na kailangan magpa-verified contract. Pero bago ka magbakasyon, kung lumipat ka ng ibang employer, kailangan mong ipa-verified yung Kiwa contract mo sa Polo. So hanggang dito na lamang po ang aking video. Sana po naintindihan niyo po yung mga kasagutan ko sa lahat po ng mga nagtatanong. Kung mabilis po ako magsalita, pasensya na po kayo. Kung hindi niyo po naintindihan, i-PM niyo lamang po ako. At pasensya na rin po sa lahat ng mga nagpi-PM sa akin na hindi ko po nasasagot lahat. Kasi sobrang dami po talaga. Maswerte na kung marereplyan ko po kayo. Pero araw-araw ko po binabasa lahat ng mga message nyo. Pagkabasa ko po na lahat, meron na naman nagpa-pop. So, pasensya na po talaga kayo. Kung hindi ko po mababasa doon po sa mga video ko, i-mention nyo lamang po ako para mababasa ko po. Hanggang sa muli guys, ako nga po lang yung lingkod, Josie Fernandez po, isang OFW advocate.